A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Today is our last day here in Hong Kong at naghanda na ako sa susuotin namin ni Jeff at mga gamit namin para makapag-check out na kami before kami maglibot. 11 AM ang check out time namin at 7 PM naman yung flight namin, so iiwan muna namin itong bagahe namin ni Jeff dito sa hotel kasi pwede naman ibilin ang luggage dito after checking out. Then kukunin na lang namin mamaya at sa ganung kabilis na mga araw na na-enjoy kami, pauwi na naman ulit kami sa aming munting tahanan. Namiss na nga rin namin si Cookie at hindi kami sanay na pag-uwi namin sa lakad ay walang sumasalubong sa amin. Let's get ready muna! Hello, good day everyone. Today is our 4th day here in Hong Kong and the last agenda namin or the last thing that we need to take off from our itinerary is to visit the Sky Terrace. So we will take a tramway going there. We already booked our ticket through Klook as well. It's a round trip ticket for tramway ride and also entrance na rin sa Sky Terrace. And we will see what's gonna happen in the next few hours. But before that, let's go ahead and get ready. So I'm going to wear this skirt that I got from Zara. This is in a size of small pero mukhang malaki siya, but it actually just fits right for me. So let's go ahead and take it on. So this is my skirt for today. And for my top naman, I'm going to wear a pullover kasi nga malamig sa labas. And this is also the last day here sa hotel namin. So mag-check out kami later after namin mag-get ready ni Jeff. And for my top naman, I got this one from Shein. Right? Tapos, itatakin ko lang siya dito. Alright, so that's that. And for my footwear naman, I'm going to wear the same boots that I had from Zara. So, I'm gonna wear this one again. So, this is look. At para hindi bulky yung mga bagahe namin, I'm going to wear the most of our outfits. So, I'm going to wear this coat. Fit ang look ni Mama. Oh. Ano siyang i-close? But I think I'd wear this open. What do you think, guys? Open? Close. Anyway, magpapakin kami kasi nga mag-check out na kami later. And yep, this is my look. Alright, thank you so much for watching. See you around. Bye! Ayan, nakapag-check out na nga kami ni Jeff at malapit lang naman ang pupuntahan namin para hindi kami ma-short sa oras. First namin pinuntahan ay itong Hong Kong Cultural Center pero hindi na kami pumasok sa loob. Nag-picture lang kami sa labas at walang maraming tao kasi maaga pa naman. At yan ang aking little photographer with the help of our tripod. Nagkakuha rin siya ng mga magagandang shots. Salamat sa aking palangga at napaka-supportive sa gusto ng mama niyang magpa-picture. Basta ang reward, masarap na pagkain, okay na daw siya. Then sa kabilang banda ay ferry naman to take us sa kabilang banda ng Hong Kong. So we took it as well para sumakay kami ng nabukong tram at entrance sa Sky Terrace. Bali 1,452 pesos siya round trip sa Victoria Peak tram for 2 kasama na ang Sky Terrace entrance namin. Naghintay lang kami saglit hanggang sa dumating na rin itong tram. Gusto ko nga rin pumunta sa Sky Terrace dahil makikita mo talaga ang fantastic view at ito rin ang highest viewing deck in Hong Kong. So para talaga itong bird's eye view in Hong Kong. Napakaganda tingnan ng mga skyscrapers. Diretso na naming skinan ang QR code na na-generate namin agad pag-book namin at papunta pa lang doon ay excited na kami ni Jeff. Ilang level ng escalator din ang sinakyan namin para makapunta sa itaas at dito rin pala matatagpuan ang Madame Tussauds pero hindi ko na binook yan kasi kinulang na nga rin kami sa oras. Nagpicture lang rin kami sa Sky Terrace at nakalimutan ko ng mag-video so after few minutes bumaba na kami at nadaanan namin itong food shop na may mga tindang eye-catching talaga na tanghulo. So Jeff and I tried it. Strawberry and grapes lang naman ito coated with melted sugar na nagpa-crispy nito but this complements so well with the fruit. Marami rin mga souvenir shops at mga food shops dito na pwedeng kumain pero umalis na lang kami kasi nag-decide ako doon na kami kumain sa famous food chain nila dito na Cafe de Coral. We took this tram to get us back to the city and few walks lang ay natagpuan na namin ang resto na gusto kong i-try. Malalaki ang mga servings nila dito at masasarap rin naman. At dahil famous ang goose na dish nila dito, yan ang in-order ko while si Jeff naman ay pinili niya ang cheesy beef
beef with rice. Hindi talaga ako fan ng goose pero surprisingly masarap naman siya at malamig na nga lang siyang sinerve pero mainit naman yung rice kaya naging okay na rin. Bilib rin talaga ako nitong anak ko kasi patiently waiting lang na matapos ako and go with the flow lang talaga. Best decision ko talaga na mag-travel kaming dalawa lang dahil iba yung level ng bonding namin. Kahit napaka-exhausting nito na nagpaplano ako ng itinerary na DIY at nag-aasikaso rin sa kanya pero naibsa naman lahat sa happiness na makikita mo sa mukha niya at yung excitement niya makapunta sa bagong lugar at makatikim ng mga panibagong foods na hindi niya nakagawian kainin. Dumako na rin kami sa bakehouse dahil isa rin talaga ito sa mga pastry shops na hindi mo dapat ma-miss. Nag-order na rin ako ng marami para gawin kong pasalubong sa family ko pag uwi. Medyo may kahabaan rin ang pila dito kasi famous din ito sa Hong Kong but it's totally worth the wait. At saka marami akong nabasang recommendations na masarap rin talagang egg tart nila so syempre sinubukan ko ang the egg tart is next level. After few walks, bumili na rin kami ng ref magnets pasalubong sa family ko. Si Jeff na ang nag-volunteer na pumili ng mga designs at hinayaan ko na lang kasi ayaw magpa-istorbo. We picked up our luggage sa hotel then dumiretso na kami sa MTR station where we took the airport express ride na mas mapapadali na nga ang pag-transfer namin papuntang airport. Nabuko itong round trip transfer na napakasulit nito dahil may wifi sa loob ng MTR at napaka-comfy ng chairs nila. Konti lang kami dito and we had most of the place for ourselves. Then we checked in and dropped our luggage, went to immigration and proceeded sa boarding gate around 3 hours before our flight para doon na lang mag-relax at maghintay na mag-boarding. Dito na rin kami sa airport magdi-dinner kasi ayaw naman namin ma-short sa oras. Pinaka-importante pa naman na hindi ka talaga malate sa flight mo. Itong si Jeff hindi pa nagdi-decrease yung level of activeness and playfulness niya at willing pa nga maglaro-laro dito sa Walkalator sa airport. Basta ako, ayoko na maglakad at gusto ko na lang umupo at mag-relax dahil guess what? Duty pa ako later. Abay, ako na talaga ang babaeng walang pahinga. Syempre, kailangan mabayaran natin ang lahat ng gasto sa trip kaya work is life rin talaga, oy. Then we had our dinner at malapit lang nga ang McDo dito so dito na kami kumain. Jeff had 2 pieces of chicken, nuggets, and fries at walang rice yan. Then ako naman nag-Big Mac lang. Kahit exhausting ang traveling, it's really a form of therapy talaga. Madidiscover mo ang magkakasama mo so much about him, yung level of patience niya, yung tolerance level niya sa mga bagay-bagay. So it's really a test of relationship for me. And I'm glad na I took a leap of faith at binook yung flight namin and planned this trip that is a very memorable experience for both of us. We boarded our plane later at nung mag-offer na nga ng food ay nag-request si Jeff na umorder ng cup noodles. Pinagbigyan ko rin kasi masaya rin talaga ako kapag ganado siyang kumain. Then finally, we're back in Cebu. We headed home right away and the house feels so lonely without Cookie. Bukas pa siya ihatid ng parents ko dito sa bahay kaya maghihintay na lang kami. Unfortunately, I wasn't feeling well but I really need to go back to work dahil alam kong marami akong naiwang trabaho so I gotta rest for a bit para magtrabaho na naman mamaya. And let's call it a day. Thank you so much for watching. Bye!